إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ni Allah, kung ang tao ay binigyan ni Allah ng kaalaman kung kailan siya dadatnan ng kamatayan, tiyak na kanyang pangangalagaan ang bawat sandali ng kanyang mga oras. Subalit ito ay lingid sa kanyang kaalaman, kaya madalas niyang nakaliligtaan ang katotohanan na ang kanyang mga araw sa mundo ay bilang lamang. Alhamdulillah, sa gabay ng Islam, ipinabatid sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hinggil sa bagay na ito upang tayo ay makapaghanda at mapangalagaan ang ating mga oras. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "A'maru ummati ma bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawwizu dhalik." Ang mga edad ng mga tao sa aking umma ay nasa pagitan ng 60 hanggang 70 at kakaunti lamang sa kanila ang lalagpas dito. Ilang taon ka na ba, kapatid? 30, 40 o 50? Meron ba sa atin nang nakatitiyak na siya ay lalagpas sa edad na 70? Meron ba sa atin nang nakatitiyak na siya ay aabot sa edad na 60? Bagkus walang nakatitiyak sa atin kung tayo ay dadatnan pa ng bukas. Katotohanan, ang buhay natin ay bilang lamang ng mga oras, na ang bawat minutong lumilipas ay nababawas sa ating buhay na hindi natin kailanman may babalik pa. Ang bawat tao ay nagsisimula ang oras ng kanyang kamatayan sa loob pa lang ng sinapupunan ng kanyang ina. Ang ilan ay pumapanaw na bago pa manisilang sa mundo, habang ang ilan ay hindi na umaabot sa katandaan. Si Allah ay nagsabi, "Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqa thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ." Siya ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkaraan mula sa nutfa, pinaghalong similya ng lalaki at babae, pagkaraan mula sa alaka, kapirasong dugo, pagkaraan kayo ay iniluwal bilang isang sanggol,
Pagkaraan kayo ay aabot sa kaganapan ng inyong lakas. Pagkaraan kayo ay magiging matatanda. Bagamat ang ilan sa inyo ay maagang dinadatnan ng kamatayan, nang sa gayon kayo ay umabot sa takdang oras at upang sakali kayo ay makaunawa. Ipinauunawa sa atin ni Allah na ang buhay na ito ay mayroong hangganan na lingid sa ating kaalaman. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Nang sa gayon kayo ay umabot sa takdang oras at upang sakali kayo ay makaunawa. Upang sakali kayo ay makaunawa. At walang tunay na nakauunawa sa kaganapang ito na pagkaraan ng kabataan ay katandaan at pagkaraan ng katandaan ay kamatayan, maliban sa kanya na maingat na nangangalaga sa kanyang oras sa pagsunod kay Allah. Ito ang isang napakalagang katangian na itinanim ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa puso ng kanyang mga kasamahan na radiyallahu anhu. Sila ang mga taong pinakamaingat sa pangangalaga sa kanilang oras, sapagkat naunawaan nila ang tunay na kahalagahan nito. Hindi nila pinalilipas ang isang araw na wala silang nagagawang kabutihan kahit man lang sa pagbabasa ng Quran, pag-alaala kay Allah, pag-aayuno, pangangalap ng kaalaman, pagtuturo at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ay nagsabi, "Ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin gharabat shamsu, naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Wala akong higit na pinagsisihan kaysa sa isang araw na lumipas na ang aking buhay ay nabawasan, subalit ang aking gawa ay hindi nadagdagan. Ang oras ay lubhang napakahalagang biyaya ni Allah na higit pa sa ginto at brilyante o anumang material na bagay sa mundo na ating pinagkakaabalahan, subalit madalas nating napababayaan. Ito ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dalawang biyaya na madalas napababayaan ng marami sa mga tao, ang kalusugan at ang bakanting oras. Dalawang biyaya na hinahangad ng mga may sakit, mga naghihingalo, at yung mga nauna na sa atin sa libingan, gayon din naman ang mga taong papasok sa impyerno. Sinabi ni Allah, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. At gumugol kayo mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa inyo, bago dumating ang kamatayan sa isa sa inyo at siya ay magsasabing, "Aking Panginoon, kung ako ay iyong ipagpapaliban para sa kaunting panahon, ako ay magbibigay ng sadaka at ako ay magiging kabilang sa mga matutuwid." Hihiling siya kay Allah ng palugit. Hihiling siya kay Allah ng palugit kahit kaunting oras. Ngunit ano ang tugon sa kanya ni Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. At kailanman si Allah ay hindi magpapaliban sa isang kaluluwa kapag dumating ang taktang oras ng kamatayan nito, at si Allah ang lubos na nakababatid ng anumang inyong mga ginagawa. Oras, mga kapatid. Siya rin ay nagsabi,
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت hanggang kapag dumating sa isa sa kanila ang kamatayan, siya ay magsasabing, aking Panginoon, ako ay balik mong muli sa mundo upang sakali ako ay makagawa ng mga gawaing kabutihan na aking nakaligtaan. Ihilingin niya kay Allah na makabalik muli sa buhay na ito, hindi para sa kanyang pamilya, hindi para sa kanyang negosyo at mga ari-arian, o anumang pagpapakasasa sa mga makamundong bagay, kundi para sa mga gawaing kabutihan na hindi niya nagawa. Oras, mga kapatid. Ngunit ano ang tugon sa kanya ni Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Hindi. Ito ay isang salita lamang na kanyang sinasabi. At sa kanilang likuran ay barzakh o pananatili sa libingan hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli. Maging ang mga tao sa impyerno ay magsusumamo kay Allah ng matinding pagsusumamo upang sila ay ilabas roon at makabalik sa mundo. Ang sabi ni Allah, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. At sila ay magsusumamo roon ng malakas, aming Panginoon, kami ay iyong ilabas. Kami ay magsisigawa ng mga gawaing mabuti na iba sa dati naming ginagawa. Oras, mga kapatid. Ngunit ang tugon sa kanila ni Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hindi nga ba kayo ay aming binigyan ng sapat na buhay, sapat na oras, upang makaalaala rito ang sino mang nais makaalaala? Katotohanan, mga kapatid, ang bawat isa ay binibigyan ni Allah ng sapat na panahon upang mapaghandaan ang kanyang huling oras sa mundo at ang kanyang buhay sa kabila. Ang bawat isa ay binibiyayaan ni Allah ng 24 na oras sa bawat araw. Subalit ang ilan sa atin ay ginugugol lamang sa mga gawaing walang kabuluhan. Ang nakalulungkot, ang nagbibigay sa kanila ng oras ay pinagdadamutan nila ng oras. Nagbababad ng ilang oras sa mga online na laro. Nagpapalipas ng oras sa mga social media. At nagpupuyat sa mga mahabang serye ng palabas. Subalit, hindi makatiis sa 10 minuto ng sala. Walang oras sa pagbabasa ng Quran. Paano pa kaya sa pag-aaral ng Islam? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kabilang sa mga kabutihan ng pagkamuslim ng isang tao ang pag-iwan niya sa anumang bagay na walang kabuluhan sa kanya. Pangalagaan natin ang ating mga oras, sapagkat ang pag-aaksaya nito ay pag-aaksaya ng ating buhay. Samantalain natin ito sa paggawa ng kabutihan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik.
Samantalahin mo ang 5 bago pa man dumating sa iyo ang 5. Ang iyong kabataan bago ang iyong katandaan. Ang iyong kalusugan bago ang iyong karamdaman. Ang iyong kayamanan bago ang iyong kahirapan. Ang iyong bakanting oras bago ang iyong kaabalahan. At ang iyong buhay bago ang iyong kamatayan. Ang pinakamasaklap na kalagayan ay yung nagsasabing siya ay magpapakatuwid at magsasagawa ng sala kapag umabot na siya sa katandaan. La ilaha illallah. Gising mga kapatid. Ilan ba sa mga kabataan ng parang kailan lang ay nagtatawanan? Subalit kahapon lamang ay iniiyakan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinanong ng isang lalaki ang propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayun nasi khair, o sugo ni Allah, sino sa mga tao ang pinakamabuti? Siya ay nagsabi, Man tala umruhu wa hasuna amalu. Sino man pinagkalooban ng mahabang buhay at ginugol niya ito sa paggawa ng mabuti. Muling nagtanong ang lalaki, Fa'ayun nasi syar, sino naman sa mga tao ang pinakamasama? Siya ay nagsabi, Man tala umruhu wa sa'a amalu. Sino man pinagkalooban ng mahabang buhay at ginugol niya ito sa paggawa ng masama. Merong isang kapatid na aking nakasama noon sa pagsasagawa ng Hajj. Bagamat siya ay nagkakaedad na, pilit pa rin niyang nilalabanan at tinitiis ang pagod sa pakikipag-gitgitan sa pagsasagawa ng tawaf at sa'i. Nang kami ay naglalakad mula Arafah tungo sa Muzdalifah, napansin ko ang kapatid na lumuluha, na tila nahihirapan sa paglalakad. Agad ko siyang nilapitan upang alamin ang kanyang kalagayan at kung sakali ay makatulong sa kanya. Subalit aking ikinagulat ang tugon niya sa akin na siya ay walang problema sa paglalakad. Bagkus ang dahilan ng kanyang pagluha mula Arafah ay ang mga oras na sinayang niya sa loob ng mahigit 40 taon sa mga gawaing walang kabuluhan at pagsuway kay Allah. Bumabagabag sa kanyang puso kung bakit pinatagal pa niya ang pagyakap sa Islam na umabot pa sa kanyang katandaan na kung kailan sa kanyang pakiramdam ay kakaunting oras na lamang ang nalalabi sa kanyang pananatili sa mundo upang sambahin si Allah. O ikaw na may lakas pa, samantalahin mo ang pagkakataong ito bago ka manghina na kung kailan hindi ka na makatayo sa pagsasagawa ng sala. Hindi ka na makalakad sa pagsasagawa ng Hajj. Hindi mo na mabasa ang Quran sa panlalabo ng iyong mga mata. At hindi ka na rin makapag-ayuno. O ikaw na may kakayahan sa pananalapi, samantalahin mo ang pagkakataong ito bago ka maghirap na kung kailan hindi ka na makapagbigay ng zakah at kawang gawa sa iyong kapwa. O ikaw na may buhay pa, samantalahin mo ang pagkakataong ito sa pagsunod kay Allah bago pa dumating sa iyo ang kamatayan na puputol sa iyong mga oras.